Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Kailan yung pagkakataon na gusto mong gumawa ng kakaiba at bago, sasabihan ka ba naman na, ikaw? Sure ka? Nung ako ay nasa kolehiyo, meron akong isang kaklase na sa tuwing kami nagkakasalubong, sinusuntok niya yung aking tiyan bilang isang panggulat sa akin. Lagi niya akong sinusuntok. Yun pala, yung kaibigan ko na yun ay naging chief of PNP sa buong Pilipinas. Meron din akong isang kaklase na tahimik lang sa aking likod. Marunong. Nalaman ko siya ay graduate sa West Point dito sa Amerika at naging general. At siya ay naging leader ng intelligence ng buong army ng Pilipinas. At meron din akong isang kaklase, pangiti-ngiti lang, pero siya na yung Rear Admiral ng Pilipinas. Ang ating ebanghelyo ngayon ay makita natin na si Jesus ay bumalik sa kanyang bayan. Nagturo, kaya lang nagulat yung mga tao dahil sa angkin niyang karunungan. At alam nila, kilala nila siya na anak ng isang karpintero. Kaya't hindi nila matanggap. Dahil doon ay hindi nakagawa ng maraming milagro o biyaya ang Diyos sa kanila. Dito tinuturo ng Diyos sa atin ay kung ang ibang tao ay di nakikita yung pwede nating gawin, kitang-kita tayo ng Diyos. At ang mga taong ini-ignore natin sa buhay, baka sila yung mga iaangat ng Diyos pagdating ng araw dahil lumalagaw rin sila. Kung ang pananampalataya natin ay hindi bukas para tanggapin ang mga grasya at biyaya ng Diyos, hindi ipipilit ng Diyos na ibigay sa atin. Ang biyaya niya, ang grasya niya ay bukas lang sa mga taong nagbubukas ng kanilang puso't isipan para tanggapin ito. Kaya ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon ay huwag nating husgahan yung mga iba dahil ang tao ay binabago ng Diyos. At huwag din nating isara ang ating pananampalataya dahil pag sarado, hindi natin matatanggap ang biyaya ng Diyos. Kailangan marunong tayong tumanggap ng kanyang biyaya. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon. Dapat tayong palaging bukas sa anumang pagbabago na nangyayari sa ating buhay at sa iba. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless and God is good.